Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. May nadiskubre kamakailan sa kalawakan na isang galaxy na may tutulad daw sa ating home galaxy, ang Milky Way Galaxy. Posible din kayang magkaroon ng buhay dito, gaya sa Earth? Ito ang Milky Way, isang spiral galaxy sa kalawakan na binubuo ng bilyong-bilyong mga bituin. At sa bahaging ito ng Milky Way, matatagpuan ang ating solar system, kung saan tayo nakatira. Pero kamakailan lang, may nadiskubre ang mga dalubhasa na isa pang galaxy na kapareho raw ng hugis ng Milky Way. Ito ang J0107A. May characteristics nga po talaga ng spiral, katulad ng Milky Way. Nagkakaroon po ng bar structure sa gitna, which is composed of stars. Pero ang J0107A, di hamak mas malaki raw kumpara sa ating home galaxy. It's about 7 times. That's the studies I have found. It's around 300 times. Mas mataas yung rate ng star formation. Ang tanong, posible nga bang meron ding life o buhay sa J0107A? In theory naman po, possible magkaroon ng life anywhere else in the universe. Walang kinalaman yung galaxy. As long as tama yung conditions dun sa planetary or stellar systems, more studies are needed for that. Pero itong tiyak, ang discovery sa naturang galaxy makakatulong para mas mapalawak pa natin ang ating kaalaman tungkol sa ating karawakan. Samantala, balik muna tayo sa ating home galaxy. Alam niyo ba kung bakit tinawag itong Milky Way? Kuya Kim, ano na? Ang pangalan ng ating home galaxy, the Milky Way Galaxy, ay hango sa isang Greek myth. Sa Greek mythology, tinatawag nila itong Galaxias Kyklos, nang ibig sabihin ay milk circle o Milky Ring. Ang galaxy naman ay galing sa salitang Grego na gala, nang ibig sabihin naman ay gatas. Ayon kasi sa isang alamat, natapon daw ang breast milk ng Greek goddess na si Hera habang pinapadede niya noon ang sanggol na si Hercules. Mula sa gatas na yun ay nabuo ang Milky Way sa kalangitan. Samantala, para malaman ng trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Kumisap ka lang at hindi mo raw masasaksiyan ng isang rare fenomeno na nangyari sa Tibet. Ang kalangitan kasi nila nagkulay pula dahil sa mga pulang kidlat. Mabuti na lang may nakakuha ng video. Panoorin natin sa ulat na ito. Mistulang may palibreng light show si Inang Kalikasan kamakailan sa Shannan City, Tibet Region. Ang madilim kasing kalangitan, kinulayan ng mga kulay pulang kidlat. Nakakatakot man, pero nakakamangha pa rin itong pagbasdan. Ang tawag sa natural phenomenon na ito, red sprite. Ang mga red sprite mahirap daw maispatan mula sa mababang lugar. Kaya para makuhanan ito, ang Chinese astrophotographer na nasa likod ng viral video, kinailangan ng pumuesto sa isang plateau o talampas na mahigit 5,000 meters above sea level ang taas. Pero bakit nga ba nagiging pula ang kulay ng red sprite? Kuya Kim, ano na? Ang red sprite ay isang uri ng TLE o Transient Luminous Event. Kidlat ito na nabubuo sa mesosphere. Ang kulay nitong pula, bunsod ng excitation ng nitrogen molecules. Paano na-excite o mas nagiging aktibo ang mga nitrogen molecules? Kapag mayroong malakas na positive lighting discharge, ito yung nagdudulot ng electrical breakdown. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Sa dinami-rami ng saging sa Pilipinas, ito marahil sa paborito ng marami sa atin. Mas maikli ito kaysa sa saba, mas maliit din kaysa lakatan. Ito ang latundan. Pero may nakilala kami sa Mandaluyong na nagulat daw sa laki ng latundang na harvest nila sa kanilang bakuran. Gabraso daw kasi ito sa laki. Ano ang bias po sa akin? Ang paborito ni Junjun, latundan. Gusto ko lang po ang lagundan kasi medyo malinamnam po siya. Kaya ito raw ang tinanim niya sa kanilang bakuran dito sa Mandaluyong City. Pero nanlaki daw ang kanyang mga mata nang ito'y mamunga. Kung ang typical na latundan kasi nasa 5 inches lang ang haba, ang na-harvest nila, kabraso sa laki. Ang sukat po niya
umaabot ng 7 inches yung haba. Yung timbang niya po is umaabot po ng 4 kilos or 5 kilo. Yung ibang latundan, pag natikman mo, sobrang tamis. Pero ito, pag tinikman mo siya, sakto lang po ang tamis niya. Hindi daw sila makapaniwala sa saging na kanilang nakuha, lalo't wala naman daw silang ginawang kakaiba ng tinanim to. Binigay sa akin, gustong-gusto din ako magtanim ng saging, kaya tinanim ko. Nung lumaki na siya na may bunga, hinayaan na lang namin. Pero bakit nga magkabraso sa laki ang saging na na-harvest ni na Junjun? Kuya Kim, ano na? Ang saging, isa sa pinakaunang prutas na na-cultivate ng mga tao. Mahigit 7,000 years na itong tinatanim sa Southeast Asia at Papua New Guinea. Pero alam niyo ba na saging hindi isang puno, kundi isang herb? Malayo itong kamag-anak ng luya. Isa kasi itong herbaceous plant. Ibig sabihin nito ay isa siyang uri ng vascular plant, so may xylem, may phloem, pero wala siyang distinct secondary growth na naglilignify, nagpo-form ng wood. The absence of wood. Maliban naman sa nakasanayan na nating saba, lakatan at latundan, may mahigit 1,000 variety pa ng saging sa buong mundo. Yung wild na banana, originated siya rito sa Southeast Asia. Considering na dito native ang banana, ang taas ng genetic diversity niya. Marami tayong banana kasi ang daming hybridization events. Pero bakit nga ba napakalaki ng saging na na-harvest sa bakuran ni na Junjun? Baka yung environmental condition, very desirable. Doon siya hiyang na hiyang sa area. In that way, napaka-healthy nung pagtubo nung banana. Another thing is plant hormones. Baka naman yung lupa or may something na na-induce doon within sa system ng banana para maging malaking-malaki siya. Isa pa, possibility is, again, polyploidy, so mutation. Eh kung ganito kaya kalaki ang saging, maubos mo kaya? Ito ang Musa ingens o Giant Highland Banana, ang pinakamatangkad na species ng saging sa buong mundo. Ayon sa Guinness World Records, ang height nito ay maaari lang namang umabot ng hanggang 49 feet. Habang ang bunga naman ito umaabot ng 7 inches ang haba. Ang mga Giant Highland Banana tumutubo sa Indonesia at Papua New Guinea. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Pinalita ng Philippine Children's Medical Center na kamakailan, ligtas na sinilang ang kauna-unahang open fetal surgery baby sa bansa o yung inoperahan habang nasa sinapupunan ng ina. Isinilang kamakailan sa PCMC, Philippine Children's Medical Center, ang sanggol na ito. Pero hindi lang siya basta simpleng sanggol. Siya ang kauna-unahang sanggol sa Pilipinas na inoperahan habang siya'y nasa sinapupunan pa ng kanyang ina o yung tinatawag na open fetal surgery. Nasa sinapupunan pa lang daw ang sanggol nang ma-diagnose ito na mayroong myeloma singucell, isang uri ng spina bifida. Ang spina bifida ay isang congenital na kapansanan sa mga bata. Nagkakaroon po ng damage yung spinal cord. Kapag hindi maagapan, maaari daw ito magdulot ng pagkaparalyze, hirap sa paglalakad, o deformity sa gulugod, balakang, o paa ng bata. Buong buhay na po yung ganong kapansanan. At ang nakikitang solusyon dito ng mga eksperto sa PCMC ang sumailalim ang mag-ina sa isang open fetal surgery. Yung fetal surgery para po maisara yung spina bifida habang nasa sinapupunan pa. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala noong 2011, Yung mga batang inoperahan habang nasa sinapupunan pa, napabuti yung motor function by almost 50%. pero operasyong ito, lubhado delikado at sakali man ay unang beses pang gagawin sa Pilipinas. Mabuti na lang, ang mga fetal team and surgery team ng PCMC trained para gawin to. Nag-training ho kami sa Bogota, Colombia. Pagkatapos ng training, isang taon na preparasyon ang aming ginawa. Nang masiguradong qualified ang mag-ina na sumailalim sa operasyon, kinasa ito nitong March 26. Ang pinakaunang open fetal surgery sa Pilipinas, success! Wala na pong bukol sa likod at yung paggalaw ng paa ng bata ay maganda. Napakasaya po namin dahil nasa mabuting kalagayan ang ina at ang bata. At halos 2 buwang makalipas ang operasyon, ligtas na isinilang ang first open fetal surgery baby ng bansa. Yung baby naman ngayon ay maayos. Maraming pinagdaanan na hirap pero wala namang naging problema. Ito ay isang big leap in the medical industry. Meron na tayong kapasidad para gawin ito. Matutulungan natin yung mga ating kababayan. Pero paano nga ba maiiwasan ang pagkakaroon ng spina bifida na isang sanggol?
Isa sa mga sanhi ng pagkakaroon ng spina bifida ay ang kawalan ng sapat na folic acid sa katawan. Kaya payo ng mga eksperto mula sa PCMC para sa mga babaeng nasa early stage of pregnancy o nagbabalak magbuntis, kailangan uminom ng folic acid o vitamin B9. Meron din mga pagkain fortified with folic acid na pwedeng kainin, gaya ng ilang tinapay, cereal at dark leafy greens. Ugaliin din ang regular at maagang pagpapacheck-up sa doktor. Mas mabuti na raw na maiwasan ito lalo't hindi lahat ng kaso ng spina bifida ay maaring maoperahan sa pamamagitan ng open fetal surgery. Samantala, para malaman ng trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24.